Kasi hindi lang iisa eh. Actually, dalawa po yung dalawa yung pamilya na nakaranas ng kahalintulad dyan po sa ACE, no? Medical Center. ACE Medical Center dyan po sa inyong lungsod. Mayor, go ahead po. Yes. Bale, Ali and Patty, ito ang tinatawag natin palit-ulo sa loob ng pribadong ospital. No? Actually, ako mismo ay nagugulat and at the same time nalulungkot din ho dahil ang tingin ko sa mga private hospital ay mataas talaga. Hindi natin pinag-uusapan ang mga government hospital or maliliit na mga clinic dyan. Hindi ho eh. ACE Medical Center is a very big and established hospital. In fact, sa buong Pilipinas, meron 8 or more branches sila. And this is owned and run by professional doctors. This is not privately owned by a businessman. It's owned by a group of doctors. Kaya po nagugulat ako nung nabalitaan ko na sila mismo ay gumagawa pala ng ganitong scam sa loob mismo ng ospital at sa loob mismo ng aking lungsod. No? So, bale, Ali, ang nangyari ho dito, 2 separate case po, may lumapit po sa aking tanggapan, nagpapasaklolo, dahil po namatay ang kanyang asawa at ayaw po, ang usual practice naman ho talaga sa private hospital ay either kung hindi ka makabayad o kulang yung pambayad mo, ay i-withheld yung death certificate. Or minsan naman, papasign ka ng promissory note na babayaran mo ito in how many days. Or the worst is withheld yung katawan na namatay. Pero dito, in this incident, nakakapagtaka, yung buhay ang dinetain. Ang buhay ang hinawakan. So, si Mrs., yung Mrs., di ba, ang hindi pinayagan na makalabas. Yes. Dalawa ho yung case natin. Yung isa, yung Mrs., hindi pinayagan lumabas. Case number 1. Sa case number 2 naman, pinayagan ilabas yung katawa. Kasi sabi ng mister, paano ko kukuha ng pera kung ako'y nakadetain sa loob? So sabi nila, sige, labas ka o ibibigay na namin yung cadaver. Pero magdala ka na dito ng kapalit na buhay. So kung ibibigay ko yung patay, i-release ko yung patay, pero yung buhay, i-detain ko. So, true enough, ginawa niya naman yun kasi akala niya yun ang standard operating procedure sa mga private hospital. Dinala niya ang kanyang kapatid. Ang worst, yung kapatid dinetain ng 3 araw. Yung case number 1 natin, 5 hours lang. At nakapag-raise up sila ng pera, pero marunong ho silang, may balanse pa rin, may utang pa rin, pero marunong silang magsumbong sa pulis at saka sa akin. Pero itong case number 2, hindi naman niya alam na gano'n ang kalakaran. So 3 days na, at nung siya po may tinawagan na kasamaan sa simbahan, sabi ho ng kaibigan niya, mali na yung ginagawa, punta ka na kagad kay Mayor. So tinakas siya, tumakas ho siya at nakalabas doon sa may fire exit. Kaya ho nasiwalat lahat ho ito. Okay. So Mayor, I'm sure upon hearing this, I'm sure nagalit kayo at nag-imbestiga kayo kaagad at I'm sure kinausap niyo na rin po ang ACE. Ano po ang kanilang side? What is their version of the story? So, yung kinausap ko, yung pinatawag ko yung ACE plus yung credit and collection and the security officer kasi kaagad-agad yun na lamang ko ito ay in coordination with our Valenzuela Police, kinuha namin kaagad yung CCTV. At doon sa CCTV, malinaw po yung pangyayari. Lahat po ng sinabi ng victim ay nakita ko doon. Dinetain siya sa loob ng isang maliit na kwarto. Nag-attempt siyang magpaalam sa security guard para lang kumain sa nearby na kantin. Hindi siya pinayagan. Tapos, ang security guard pa ang tumatayong tagabantay. So, pinatawag ko po yung security officer at yung credit and collection officer na coincidentally, itong 2 separate case, parehong tao yung tinuturo at parehong individuals. So, of course, wala naman pong sinabi sa akin. Sabi, babalikan at gagawa ng report. Sa unang case pa lang ho ito. So, but alam niyo po, sa talaga pong galit ng sama ng loob ng pamilya ng dalawang victim, ay sila po ang nagpursige na mag-file po
One is what we call slight illegal detention kasi Yeah. 5 hours lang. But ang pinakamabigat yung pangalawang case because serious illegal detention yan. 3 At araw, according to our revised penal code, may imprisonment yan. Oh. So wala po akong magagawa kung yun po ang salaubin ng aking kababayan. Hindi ko rin sila mabiblame. Blame. Oo, dahil oo. sila na ang namatayan, nagluluksa, Yeah. sila pa maghahanap ng pera. Ang pera po na hinanap po nila, Ali, pati take note, inutang pa yun. So babayaran mo pa yung utang na yun. Correct. Oo, Sila pa ang trinato ng ganito at dinetain. So talaga pong natural na sa galit po nila ay magpo-file sila ng kaso. So ako mismo bilang ama ng bayan at talaga pong kumbaga inis na inis at galit na galit ako sa nangyari. Sinamahan ko sila mismo ho personally sa fiscal. I gave them lawyers for free. Oo. I gave them counseling for free and medical support for free, lahat po ito. Dahil gusto ko pong ang aking agenda po dito, kasama po ng pamilya, ay mabigyan sila ng hustisya. At pangalawa po, wag na ho itong maulit sa mga private hospitals dito sa Valenzuela. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.